Hello everyone! Welcome po once again dito yan sa ating programa na kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. At maraming salamat po sa Panginoon for giving us once again isang bagong araw para atin pong pagsaluhan ng kanyang pagmamahal. Of course, yan po is pamagitan ng ating pag-aaral ng kanyang salita na magbibigay po sa atin ng kapayapaan at nananaga ng biyaya. Once again, welcome po dito sa Solution with Laverne Duhot na kung saan atin pong bibigyan ng pansin ang mensahe sa atin ng Panginoon sa araw na ito. At yan po is pamagitan ng ating pag-aaral ng kanyang salita na sadyang may kinalaman po sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero before we move on sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang batiin po lahat na ating mga kababayan. Hello! Magandang gabi po sa inyo dahil dito po sa Pilipinas tayo po ay sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. At binabati nga po natin ang lahat na ating mga kaibigan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. And of course, happy Tuesday. Thank you once again for keeping me company every Tuesday night dito yan sa ating Bible study online. At syempre pa, binabati rin po natin lahat na ating mga kababayan sa buong daigdig. Tayo po ay sumasa inyo sa pamagitan po ng ating mga social media accounts. Of course, tayo po ay napapanood din. Bukod sa Facebook Live, tayo po ay sumasa inyo rin sa ating YouTube channel. And of course, tayo po ay napapakinggan sa ating podcast. Meron din pong podcast ang ating programa via Spotify and Apple Podcast. At tayo din po ay napapanood. Of course, binabati natin. Meron tayong mga bagong kaibigan sa TikTok. Magandang gabi po sa inyo. And sa mga kaibigan natin sa buong Pilipinas, sa buong mundo, isang mapagpalang umaga, tanghali hanggang gabi. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. And of course, patuloy po namin dinudulog sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatiran. Ipanalangin po natin ng mga kaganapan ng mga pangyayari sa mundo. Of course, na hindi po lingid sa ating kaalaman na nagkaroon po ng kaguluhan sa pagitan ng US, ng Israel at saka po ng Iran. At marami pong apektado rito at gusto ko lamang pong bigyan po ng pansin ang ilan sa aming mga kaibigan na naroroon po. And I'm asking you na isama rin po sila sa ating panalangin. Ang mga kaibigan natin si Ate Nenet Pinlac, siya po ay nasa Dubai right now. Of course, si Beth Ragine na nasa Abu Dhabi. At Sister Rosalyn Cueva sa Qatar. Sister Maylene and Roy Magadia. Catalino Magadia, sila pong family. Sila pong pamilya naroon no? Kasama ng mga anak po nila ay nasa Qatar. And of course, si Kuya Andy Magalong sa Kuwait naman at si Sister Rosalie Velasquez nasa Israel. So ilan po ito sa mga kaibigan natin na nakakaranas po ng kaguluhang nangyayari hanggang sa kasalukuyan. And patuloy po natin idalangin din, hindi lang ating mga kababayang Pilipino, pagkos isama na rin po natin ang lahat ng mga taong apektado at ang mga, especially mga Iranians na alam ko ay naghahalo po yung kanilang pakiramdam dahil hati po ang bansang ito. But of course, marami na rin pumananampalataya sa Iran and we're praying na patuloy pong maranasan ng mga kapwa nating mananampalataya sa Iran ang paghahari at kapangyarihan ng Diyos darating sa mga panahong ito. So maraming salamat sa Panginoon at dahil dyan ay may kinalaman din po dito, partially tatalakayin natin ano nga ba ang epekto po at ano ba yung dahilan ng Diyos, bakit po nararanasan po natin ang mga ganitong mga kaguluhan sa hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. At batay po sa balita na amin pong nakalap, and I believe ito rin po ay inyo nababalitaan sa ngayon, sa mga susunod na araw ay lalo pa pong tataas daw po ang presyo ng mga gas and of course ng diesel. Mas mataas pa ang diesel sa susunod na panahon kasi nitong kaninang umaga lang ay medyo tumaas po ang presyo nito. Kaya marami kahapon ang nagpagasolina na talaga at marami na rin po kami nakasabay, talagang nakapila na. But of course, ang pangako po sa atin ng Panginoon sa ating mga mananampalataya, bagaman ang katotohanan, nakikita po natin ang mundo ay papadilim ng papadilim. Pero ang buhay na ating mga mananampalataya, kahit tayo po narito sa bagsak ng mundong ibabaw, pero ang tiyak po natin maasahan ng pangako ng Diyos na ang ating pong buhay ay papaliwanag ng papaliwanag. Yes, that's true. Even though this world is getting darker and darker, ika nga, but ours is getting brighter and brighter each day. Yan po ay dahil sa mga tinapos na ating Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. And bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko munang batiin po ang ilan sa mga kaibigan po natin na kasama natin tonight. Maraming salamat po for joining me tonight. Sila
Ate Jackie, blessed Tuesday night. Mga ka-solution, of course, salamat Ate Jackie for giving us the update. Kay Sister Ann, we pray na siya ay patuloy nang maranasan ng kagalingan. Salamat kay Ate Jackie for updating us. At kami po ay kasama niyo sa panalangin. Of course, salamat din kay Brother Ruel Paganpan. See you on Sunday. Sister Jeline Paganpan, nasa Kuwait din daw po. Ang kapatid ni Brother Ruel. We pray for Sister Jeline Paganpan. At patuloy mong kamti ng pag-iingat sa iyo ng Panginoon. Of course, sila, mga kaibigan natin sa Taytay, maraming salamat for joining us tonight. Sister Sally and Brother Joel Rayo, salamat po. And speaking po na ating mga kapatid sa church, salamat sa mga kapatid na aking binanggit, sila Sister Sally, Brother Joel Rayo, at ilan po sa mga ka-churchmate natin. Isang napakasaya pong family day ang nangyari po sa amin last Sunday afternoon. So maraming salamat po sa mga sumama and congratulations sa mga newly baptized namin mga kapatiran sa church. Congratulations sa inyo. Of course, binabati rin natin si Ate Anding. Salamat Ate Anding for joining us tonight. At syempre pa si Brother Alan, ang kanyang hubby. At binabati rin natin, hopefully nandito na si Ate Nika and Jason Encarnacion, also known as Boss J. Boss J, kung saan na? Miss ka na namin, ha? And si Aaron John Navales, Nicomedes, nanonood din, kasama natin. And Sister JC Rayo, sabi niya dito, thank you po, Tita Sally. And blessed evening din sa iyo, Ate Maisa. Thank you for joining us tonight. Salamat at nakakasama ka namin every Tuesday night. Blessed evening po, Pastor Laverne, Pastor Joe, and all beloved kabiyaya. Sabi ni Sister Dang Mascarinhas, mga kapatid, meron ba kayo naririnig na yung pusa namin ay talagang ano rin yan, nagpi-praise and worship na, nag-iingay na pag gantong oras talaga kasi wala siya kasama sa baba. Gusto niya may kasama siya. So sa mga nakakapakinig, ganyan po talaga ang aming pusa. Binabati ko si Orange. Diba si Orange? Sige nga, ito yung aming pusang maingay. Yan, pogi yan, ha? Pogi yan. So bati ka, boy. Yan, ang aming baby boy. Yan si Orange. Sa mga mahilig mag-alaga ng pusa, naku, tayo pa yung magkakaisa dyan. Blessed evening, Sister Becky Amber Nidea. Maraming salamat for joining us tonight. At nandyan din Sister Dolores Cartagena. Miss you all, SGC family. Si Tita Dora ba? Tita Dora, miss ka na namin. Kailan ka ba babalik? And we hope to see you soon. Sana next Sunday, or this coming Sunday, ay makasama ka na namin. Of course, Sister Rosemary Casoko, kumusta na? Miss ka na rin namin. Tagal na natin hindi nagkikita, ha? And binabati rin natin si Ate Nika watching po. And Ate Nika, kumusta na si Lola? At gusto namin makabalita kay Lola. And of course, si Sister Beth Dimla, good evening po. Magandang gabi rin po sa inyo. And si Sister Maylene, nakita niya si Orange. Si Sister Maylene, may pusa ba sila? Puro aso sila, no? Mahilig din sa pet si Sister Maylene. Magandang gabi po. Bumabati rin daw si Orange. Yan. Blessed evening po. Si Kuya Andy Magalong. Kuya Andy, kumusta ka dyan sa Kuwait? We believe na ikaw ay nasa pag-iingat ng Panginoon. Of course, Brother Fidel Gabiola, magandang gabi sa iyo at maraming salamat. Enjoy namin nakasama si Brother Fidel sa sasakyan. Ang dami naming kwentuhan. At si Ate Chi, naku, na-miss namin. Ate Chi, next time, kasama ka na namin. Na-miss namin si Ate Chi. And sabi ni Sister Dang, sabi niya kay Orange, wow, cute. Sino kayang, si Orange ba yun o ako? Palagi ko ako yun. Oo. Salamat, Sister Dang. And si Nanay Meng Francisco, si Nanay, no? Sabi ni Nanay, ay cute ni, ay si Orange, akala ko ako Nanay eh. Salamat po. Yan. Ay, sabi ni Ate Maisa, miss you. Amiga, siguro amiga to, no? Amiga Dora, magkababayan kasi sila eh. And si Calpe Puri, good evening po. Magandang gabi rin po sa inyo. Blessed evening, sabi ni Maylene de la Cruz Gale. Yan, at marami tayong kasama ngayon. Good evening din po, Nanay Ruth Katakutan. And sabi ni Kuya Andy Magalong, thumbs up. So okay na okay doon si Kuya Andy. Binabati rin natin ang ilan po sa mga kapatid natin ngayon. Si Tita
Tita Josie, good evening po sa inyo. Si Tita Pinky, kumusta po? And of course, belated happy birthday kay Ate Katrina. Nag-celebrate siya ng kanyang birthday nung Saturday. Kasama yung mga bata. Ang ganda nung kanyang nung kanyang ginawa. Binless niya po yung mga bata dito sa may BF Resort. And kay Brother Ricky Villalasa Losito, maraming salamat bro for joining us tonight. At see you on Sunday sa atin pong worship service. Yan mga kapatid, excited na po ako to give you the message today. So tuloy-tuloy lamang po pag-uusapan natin ng buhay-buhay. Walang bibitaw. Dito yan sa inyong programang at nagbabalik tayo dito pa rin yan sa iyong programang Solution with Laverne Duhot. Ito po ang programa naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. And tonight, as promised, napakaganda po ng pag-uusapan natin sa diyang napapanahon. Dahil alam po natin, dilingid sa kaalaman po ng marami sa mga Pilipino. At sa marami po mga tao sa buong mundo na kamakailan lamang po ay nagkaroon po ng digmaan. Matasabi na natin digmaan sa pagitan ng Israel, US, and of course ng Iran. At nabalitaan din po natin na sumakabilang buhay na yung supreme leader ng Iran. So hati po yung kalooban ng mga Iranians. And of course, dalayan po natin sa mga pagkakataong ito ay importante maintindihan natin ano ba talagang dapat nating reaction mga mananampalataya. So tonight ang atin pong message ay binigyan ko ng titulo na What Must We Do When Bible Prophecies Are Unfolding? So what must we, yung we dito mga mananampalataya, what must we do when Bible prophecies are unfolding? And pag-usapan na po natin ang napapanahong katanungan ito dahil ito po ay may kinalaman sa ating buhay bilang mga mananampalataya. So ito po yung ating question for tonight bilang pagsisimula. At gusto ko pong malaman ng inyong mga kuro-kuro sa ating pong katanungan. When Bible prophecies are unfolding, as Christians, how must we see things happening? So once again, this is our question for tonight. When Bible prophecies are unfolding, as Christians, how must we see things happening? So bilang mga mananampalataya, ano ba dapat ang ating pananaw sa mga kaganapan sa ating buhay-buhay? At ito po ay nagaganap sa ating buhay sa kasalukuyan. Amen. So sasagutin po natin ito sa liwanag ng salita ng Panginoon. At alam niyo po, bilang mga mananampalataya, it's really important to us that we understand itong mga prophecies na ito, kung tinatawag natin sa Tagalog, mga hula. Pag sinabing hula, ito po ay propesiya, matagal nang isinulat. Nang sa gayon ay pag nangyari po ito, lalo pong lumakas sa ating pananampalataya na talagang makikita natin ang sumulat po ng Biblia ay ang Diyos natin na hindi po siya nagkakamali. At ito po ibinigay sa atin ahead of time. Sabi nga ng Panginoong Hesus, nang sa gayon, isinulat ang mga hulang ito para pag nangyari, tayo po ay manampalataya at maniwala sa Kanya. So, bago po natin pagpatuloy ating mga pag-uusapan, gusto ko munang talakayin at maintindihan natin bilang mga mananampalataya, maunawaan natin ano po yung difference ng last days sa end times. So, once again, alamin natin what is the difference between last days and end times. Kasi nai-intertwine po itong mga salitang ito. At bilang mananampalataya, as I have said kanina, importante na maintindihan po natin, ano po ba talaga ang difference ito sa isa't isa? So, ibibigay ko po sa inyo ang kahulugan ng bawat isa. So, the difference between the last days and the end times. Yung last days po kasi, it's the period of time that exists from the day of Pentecost until Jesus returns. So, ito po ay nararanasan na natin. At kaya po sinasabi ko palagi na tayo po ay nasa mga huling mga araw. Amen. So ito po yung nangyari according sa ating binasa kanina bilang pagbibigay sa atin ng kahulugan, a period of time that exists from the day of Pentecost until Jesus returns. So tayo po ba ay nasa last days na? Amen. Ano naman yung end times? Ang end times po are the last of the last days that was triggered the moment Israel became a nation in 1948. And FYI, indeed, Israel became a nation in 1948. So, ibig sabihin, hindi lang tayo nasa mga huling mga araw, tayo rin po ay nasa katapusan na ng oras o nasa end times na tayo. Kaya po, exciting po ito para sa ating mga mananampalataya. Amen. Now, bakit natin pinag-uusapan po yung mga bagay-bagay nito? It's because, alam niyo po bilang mga mananampalataya, it's really important for us to
understand ano ba yung mga nangyayari na naisulat na sa Biblia at binabasa natin at patuloy natin binabasa at pinag-uusapan dahil sabi po ng Revelation chapter 1 verse 3, blessed is he. So kung kayo po ay nag-aaral ng Bible prophecy, you are blessed. Kaya sabi mo sa iyong sarili or pakilagay sa ating comment section, I am blessed because ikaw ay nag-aaral ng Bible prophecy. So let's continue reading Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Amen. So ako talaga naniniwala ako that we are in the rapture generation. Kasi nasa end times na po tayo. Wala ka lang sa last days, nasa end times ka pa. Wow, praise God. Napaka-bless po natin. At ang mahalaga dito, na tayo po sa church namin, ako po bilang pastor, gusto ko yung mga members ko, blessed din. Gusto namin, bawat sa amin, at patuloy ko pong itinuturo sa kanila ang mga katotohanan at ang mga kapahayagan hinggil po sa mga magaganap sa mga huling panahon. Kasi gusto ko silang blessed. Kasi may mga churches po today na hindi na po nila pinag-uusapan ng mga end-time prophecies dahil according po sa kanila, nagkakaroon daw po ng division sa church nila. Nakakalungkot po yun. Pero bilang pastor, hindi po nyo dapat isinasantabi ang mga end-time teaching o mga end-time prophecies because sabi po ng binasa natin kanina, once again, according to Revelation chapter 1 verse 3, blessed daw po yung mga taong nag-aaral at nagbabasa ng mga propesya, mga hula patungkol sa mga darating na panahon. So wag nating i-deprive ang ating mga members. Now, bakit daw po may mga taong hindi naniniwala dito? At ano po yung mga nangyayari sa mga tao at mga mananampalataya na nakakapakinig ng ebanghelyo pero hindi inuunawa at hindi po tumitimo sa kanilang puso ang mensahe nito. Kasi marami po tayong, nababalitaan natin na marami rin akong kakilala. Ang tagal na sa church. Ako rin naman po ganun din before. Marami ng tao sa church. Ang tagal na nilang nandun sa church pero hindi sila talaga maalam. Paano natin masasabing hindi maalam? Kasi pag may mga dumarating na kaguluhan, especially pag usapan po, digmaan sa gitnang silangan, sila yung unang-unang natatakot. Pero may mga ibang mananampalataya, pag nangyayari po yung mga ganitong kaguluhan sa gitnang silangan, talaga naman buhay na buhay sa kanila mga propesya. At ang isipan nila, talaga naman, napapabigkas sila ng Maranatha. Come, O Lord Jesus. Pero yung iba mga mananampalataya, nakakalungkot. Katagal ng mananampalataya, ayaw nilang pinag-uusapan ito. Kinakabahan sila. Of course, pag may mga digmaan na nangyayaring ganito, natural po sa atin na nalulungkot tayo dahil marami po nasasaktan, marami namamatay dahil wala naman talaga pong panalo sa digmaan. Pero dapat meron din tayong pangalawang pakiramdam, yung nagagalak tayo. Bakit? Because nakikita na po natin yung unveiling ng mga prophecies na ito that pertains to the second coming of Christ. Amen. Kasi po yung rapture, wala na po mga prophecies na inaantabayanan yan. At mamaya po makikita natin what's the difference between the rapture of the church and the second coming of Christ. Na maganda rin pong maunawaan natin ito. Dahil marami po sa mga kapatiran natin ang sadyang nalilito. Now, balikan po natin ang tanong. Ano po ang nangyayari sa mga Kristiyano na nakakapakinig ng salita ng Panginoon pero hindi nila inuunawa dahil hindi po tumitimo ito sa kanilang mga puso. Balikan po natin ang, alam ko pinag-usapan na natin ito. I think it was long time ago. Pero sa church po binabalik-balikan ko po ito. Isang kasaysayan na kung saan ay sinabayan ng Panginoong Jesus sa kanyang dalawang disipulo. Makalipas ng 3 araw na siya po ay nabuhay na maguli. Itong dalawang disipulong ito ay talaga namang discouraged sila upon hearing na talagang nawawala pa ang Panginoong Jesus sa kanyang tomb. At syempre pa ang kanilang kinalulungkot, patay na yung kanilang inaasahang magliligtas sa kanila sa Israel. So sundan po natin itong dalawang disipulong ito on the way to Emmaus. Let's start with Luke chapter 24, verse 13. Dito tayo mag-start ng ating mga pag-uusapan. Luke chapter 24, verse 13. So basahin po natin. Now behold, 2 of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. Verse 14. And they talked together of all these things which had happened. So it was while they conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. So ang ganda po ng tagpo na ito. Tuloy natin verse 16.
but their eyes were restrained so that they did not know him. So habang sila po ay naglalakbay patungo sa Emmaus, alam niyo wala pong insignificant detail sa Biblia. So this was after 3 days na ipinako ang Panginoon sa krus na matay, pero after 3 days, this was the first Sunday na nagkasama-sama po mga disipulo. Pero ito pong dalawang disipulo ng Panginoong Jesus ay nilisan po ang kinalalagyan ng kanilang mga kapatiran dahil sila po ay talagang discouraged. At habang sila po ay naglalakad, napakaganda pong typology nito, no? Naglalakad patungo sa Emmaus. Now, ano yung Emmaus? Hot spring. At sila po ay galing sa Jerusalem. It's a place of peace. It's a picture of the church. Alam niyo po, ang ganda po ng kwentong ito. May typology rin. Yung dalawang disipulo dito, it's a picture of us, believers. Yung mga mananampalataya, ang indictment ng Panginoon, dalawang klase. Yung isa, foolish, mangmang. Yung isa naman, ang hirap maniwala. Talaga namang may alam siya, pero it's so hard for him to believe. Mamaya po malalaman natin yun. Mismo nang galing sa bibig ng Panginoon, itong indictment niya sa dalawang taong ito. So ano yung typology nito? Once again, yung dalawang disipulo, it's a picture of us believers. Na habang nilalakbay po nila yung buhay na ito, 7 miles. 7 miles, ano pong significance ng 7 miles? Ang ganda po nito. Now, tingnan natin bakit 7 miles. Now, from the time of Adam until the time of Abraham, alam niyo po ba yung pagitan na yun kung gaano katagal? That was 2,000 years. And then from Abraham to our Lord Jesus Christ, it's also 2,000 years. So pag inad po natin to, that's 40,000 years. And then sa panahon po natin Panginoon Hesukristo at hanggang sa panahon natin, that's 2,000 years. So kung i-add up natin 2 plus 2 plus 2,000, that's 6,000 years. At tayo po papalapit na sa 7,000. Ano po ibig sabihin nun? Typology, naglalakad sila 7 miles from sa kanilang pinagalingan sa place of peace patungo sa hot spring, Emmaus. So, yun po ay buhay natin, naglalakbay tayo at sila po ay habang naglalakbay, hindi nila nakikilala yung katabi nila na sumabay sa kanila, who was of course Jesus. Hindi po niya pinakilala ang kanyang sarili at sila po ay nagkuntahan. So, ang galing ano? So, tayo po nakikita ko dito, nalalapit na tayo sa ikapitong araw kasi yung sa araw ng Diyos, ang 7,000 o ang 1,000 ay isang araw lang sa Kanya. So pag tinignan natin yung typology dito, ito po, it speaks of life. Tayo po ay makalipas ng 6,000 years o 6 na araw, tayo po ay patungo na sa ikapitong araw ng pamamahinga. Ang galing, ano? Purihin po ang Panginoon. At naniniwala ko tayo po ay nasa end times na talaga. The last of the last days. Amen. Kaya po na-excite talaga tayo, no? With what is happening around the world. Tayo po ang beneficiary. Now, tuloy po natin ang basa. This time, sa verse 70 naman po tayo. Yan, parang merong pong napakagandang kwento dito. And he said to them, yung he dito, capital H, it was Jesus. What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Then sabi nung isa po sa mga disipulo, si Cleopas, answered Jesus, are you the only stranger in Jerusalem? And have you not known the things which happened there in these days? Then, verse 19, and Jesus said to them, what things? So they said to him, the things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty indeed and word before God and all the people. Alam niyo, nakakalungkot po itong tagpong ito, ano? Na kaya po sila devastated, discouraged, just because, alam niyo kung bakit? Kasi hindi nila nakita yung pake ng Diyos, bakit ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Bilang Kristo, the Anointed One, bilang tagapagligtas. Samantala sa isipan lamang po ng dalawang disipulo ito, and specifically sabi ni Cleopas, ang tingin niya kay Jesus, propeta lang. So kayo po ba bilang mananampalataya, how do you regard Jesus? Siya po ba isang propeta lang o tagapagligtas? Meron pa nga po ibang relihiyon, kinikita siya, tinitignan siya bilang tao lang. So, your perception about Jesus will define how you live your life. Di ba? It will affect everything else sa buhay mo. So itong dalawang ito, kaya sila devastated because, or discouraged, talaga namang bumagsak na po yung puso nila. Nako, wala na. Umalis na tayo sa Jerusalem. Once again, Jerusalem
Ang ibig sabihin ng Jerusalem, a place of peace. Inalisan po nila. Now, anong typology ng Jerusalem dito sa kwentong ito? It's the place of the church. Pag kayo po ay confused, huwag kayong aalis sa church. Now, pumunta po sila doon sa hot spring, Emmaus. Bagaman yung lugar na yun, pwede nating sabihin, sana umayos na lang sila. Pero hindi po, talagang discouraged sila. But the good thing was, sinundan pa po sila ng Panginoon. Ang buti ng Panginoon. Now, bakit? Kasi po, ang dami nilang hindi alam about Jesus. Now, tuloy po natin ang kwento. At sa pagpapatuloy, verse 20 na tayo, kinuwento dito ni Cleopas yung mga nangyari para ibigay yung information sa ating Panginoon. And how the chief priests and our rulers delivered him, referring to Jesus, to be condemned to death and crucified. Verse 21. But we were hoping that he was going to redeem us, or to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened. And then, verse 21, but we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Now, tingnan niyo po bakit sila discouraged dito. Ang nakakalungkot dito, yun nga, una sa lahat, tingin nila sa Panginoon, propeta lang. Pangalawa, ang mindset nila, hindi sa pagliligtas ng Diyos pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Hindi nila kinilala ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Because ang mindset nila, ang focus nila sa kanilang bansang Israel. Kasi sabi nila dito, once again, bigay ko po itong Luke 24:21. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. So ang focal point ng kanilang agenda sa buhay was Israel. Hindi si Jesus. Nakakalungkot po iyon. So, hindi po talaga maganda, talaga madi-discourage kapag wala po ang mata mo sa Panginoon. For example, sa panahon natin ngayon. Para ba nakatingin ka na lang sa paligid mo, naka po. Dahil wala ang mata mo sa Panginoon Hesukristo, ang dami mong naiisip na takot. Of course, no, sa mga nababasa natin sa darating daw na panahon, dahil sa gulo na nangyari nitong mga nakalipas na linggo, talaga pong given na, tataas daw po lalo ang presyo ng gas, ng diesel, na lahat mga produktong petrolyo. Ngayon, pag hindi ka nakatingin sa Panginoon, naku, talagang manghihilakbot ka, matatakot ka. Ganyan po ang nangyari sa kanila. At natatakot sila kung ano mangyayari sa kanilang bansang Israel. Ganyan din po marami sa mga kababayan natin. Nakakalungkot, ang ilan po dito ay mga mananampalataya. You know why? Wala po yung mata nila sa Panginoon. Ang mata nila sa sarili nila, sa kanilang mga agenda sa buhay. Ito po nakakalungkot sa mga taong ito. Now, let's continue dito na tayo. Dahil po, sa mga kwentong ito, naalala nyo, sila po yung nilisan nila in Jerusalem. It's a picture of the church. A place of peace. Umalis sila doon. Alam nyo kung bakit? Kasi gulong-gulo sila dahil may mga grupo ng mga kababaihan doon na sinasabi nilang nabuhay na maguli ang Panginoon. Siyempre, hindi nila tinatanggap yun. Hindi sila naniniwala. Yun ang problema. And that's why they've decided, umalis na lang sila ng Jerusalem. Kaya naglakad sila kahit malayo, 7 miles. Alisan na lang natin sila dahil meron din pong ibang nagbabalita sa kanila na ninakaw naman ang katawan ng Panginoon. So talagang gulong-gulo sila, litong-lito sila. Nakakalungkot, ano? May mga mananampalataya, may mga disipulo na ganito ang kanilang kaisipan. Lalo tigit sa mga panahong ito. Yung ibang iniwan nila sa Jerusalem, yung mga kababaihan especially, and specifically speaking, sila yung nagdiriwang dahil naniniwala sila na buhay na maguli ang Panginoon. Now, naniniwala po ba kayo sa mga kaguluhang nagaganap sa ating mundo? Buhay na buhay po ba ang Panginoon sa ating mga buhay? If you believe that, paki-type po sa ating comment section. Amen. Kasi kung hindi po kayo maniniwala talaga na God is working in us and through us, manlulumo po kayo. Talaga namang lagi kayo nakayuko. May mga ganyang mananampalataya. Pero tayo mga nakatingin sa Panginoon, nakatingala. Because we are excited about our blessed hope. Amen. Amen. Tuloy natin ang kwento. Dito na tayo sa verse 22. Yan. Tuloy natin. Yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. Talaga namang hindi sila natutuwa sa mga kababaihan. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of the angels who said he was alive. So bagaman po, sinasabi dito ng mga kapatid nila, specifically mga kababaihan, na buhay ang Panginoon and we saw a vision, pero they find it hard to believe. Talaga namang hindi nila mapaniwalaan po ito. Nakakalungkot. Tuloy natin. Verse 23 na tayo this time. Dito tayo sa verse 23.
Okay. Dito na po. Lilipat ko lang ha, mga kapatid ha. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. And then verse 24, and certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. Verse 25, then he said to them, Jesus said to them, O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have seen. And verse 26, ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? So dito po sinasabi ng Panginoon sa kanila na talagang medyo disappointed siya. Now, alam po yung indictment ng Panginoon sa mga disipulo, pangkaraniwan sa mga mananampalataya, dalawang bagay lang. The first one is, they lack knowledge. Kaya ang tawag niya sa kanila, foolish. Sa Tagalog, mangmang. Ano ibig sabihin ng mangmang? Kulang sa kaalaman sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya po dito sa verse 26 ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? So, malinaw sa dalawang disipulong ito, mangmang. Di ko alam kung sino sa kanila yon, sabi ni Jesus. Foolish. And then naman, ikalawa namang indictment ng Panginoon, ito yung slow of heart to believe. So, alam na nila, meron silang idea, pero ang tigas pa rin ng puso. Now, mga kapatid, I pray bilang mananampalataya, hindi po kayo ito. Alam niyo kung bakit? Kasi pinili niyo every Tuesday night. Kasama po namin kayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. So, hindi tayo binabanggit dito ng Panginoon na medyo disappointed siya sa dalawang taong ito. Now, ano yung sagot para hindi tayo maging foolish, hindi tayo maging matigas ang ating mga puso at madali tayong maniwala sa mga salita ng ating Panginoon? Di mag-aral. Kaya po binigay namin sa inyo ang ating Bible study every Tuesday night. And every Thursday, meron po tayong on-site Bible study sa church naman. Yan po ay sa Unit 114 sa Tia Maria Building, tama ba? Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So, nandun lamang po yung aming church every Thursday night at 6. Meron tayong Bible study. So, gusto naming natututo tayo para hindi tayo maging mangmang. Pag sinabing mangmang, walang alam. Papayag po ba ka nun? And of course, every Sunday morning at 10, meron tayong service at pinag-uusapan natin ang Panginoon sa ating mga pag-aaral. Amen! So, ito yung reasons. Bakit po may mga Kristiyano naman ang discouraged? Let me give you two things. Bakit? The first one is reasons why Christians feel discouraged. The first one is the lack of knowledge about the gospel. This is foolishness. And ikalawa, they may know the gospel but find it hard to believe. Ito yung sinasabi ng Panginoon kanina sa verse 25 ng Luke 24. Sabi ni Jesus sa kanila, O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? Now, bakit po kaya may mga taong mangmang? Sabi ng Hosea 4 verse 6, My people are destroyed. Why? For lack of knowledge. And that's why gusto natin tayo po ay matuto sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So kung kayo po ay naniniwala na kinakailangan tayong mag-aral talaga, pakilagay po sa ating comment section. Amen! Kami po dito sa Solution with Laverne Duhot, we've been here for 7 taon, consistently by the grace of God. Purihin po ang Panginoon. Amen! Now, dito tayo, puntahan natin yung tugon ng Panginoon. Ano bang kinakailangan para tayo po ay matuto? Yan ang maganda ng at ano po yung responsibility ng mga pastor na tagapagturo, mga Bible study leaders. Now, ito pong ginawa ng Panginoon. Nagbigay siya ng ehemplo ng pagba-Bible study. Luke chapter 24 still, verse 27 this time. Ito po yung ginawa ng ating Panginoon Hesukristo sa kanilang dalawa. Nasabi ng Panginoon, foolish and slow of heart to believe. And beginning at Moses and all the prophets, Jesus expounded to these two people, to these two disciples, in all the scriptures, the things concerning Himself. Now, napakaganda pong paalala dito ng Panginoon. So, paano tayo mag-aaral ng salita ng Diyos o ni Kristo? Paano ba talaga? Anong ibig sabihin ng gospel? So, attention, pastors and Bible study leaders. Ang lino po ng sinasabi dito ng Panginoon. The gospel basically,
Huwag na nating pahirapan. The gospel is all about Jesus and His finished work on the cross only. So nakatutok lang sa Panginoong Jesucristo because nabasa po natin kanina, nung siya po ay nagturo dito sa dalawang disipulong ito, sabi niya, and beginning at Moses, that's the old law-keeping covenant, and all the prophets, kasi wala pa namang New Testament nun eh. So nandun sila sa Old Testament. So ibig sabihin, every time you read even the Old Testament scriptures, you have to see Jesus and His finished work doon sa mga aklat sa Old Testament. Kasi wala pa namang New Testament nun eh. Pero ang maganda dito, beginning at Moses and all the prophets, Jesus expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. Not the things concerning David, not the things concerning Elijah, not the things concerning Moses. Kasi po, napapansin ko ngayon, marami mga tagapagturo, tuturo nila si David, for example. And then, ang conclusion nila, sa dulo ng kanilang mensahe, gayahin natin si David, naging matapat sa Diyos. O kaya naman, pag tinuro nila si Elijah, ganun pa rin, kay Elijah pa rin ang focus. Hindi po. Whenever you read scriptures in the Old Testament, you have to see Jesus in those characters in the Bible. Kasi nandun po ang tawag ng typology. Kagaya po nung 2 Sundays ago, pinag-usapan namin sa church si Boaz at kwento ni Ruth. Now, titignan natin ang tawag dito ay typology, type. Sinong tinitipify ni Boaz? Si Boaz po sa kwento. Of course, si Boaz siya. Mayaman, may kakayahan, at talaga namang he was willing to help Ruth and Naomi. He was a typology or type. He typifies our Lord Jesus Christ. Si Ruth naman, she typifies us, mga Gentiles. So, ganun po yung pag-uusap at pag-aaral ng salita ng Panginoon, even though you are reading or using the scriptures of the Old Testament. Hindi yung ginagawa natin bida si David, si Elijah, kagaya po sinabi ni Jesus dito. Once again, tinuruan niya sila, beginning at Moses and all the prophets, He expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. So tayo po, sa panahon natin sa ngayon, from Genesis to Revelation, in all the scriptures, you have to expound to your church the things concerning Jesus and His finished work on the cross. Kasi ito rin po sabi ni Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Ano ba talaga ibig sabihin ng gospel? Now let me give you this verse. For I determined, sabi ni Apostle Pablo, not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. So that's the gospel. Nandun lamang po ang gospel. Ibig sabihin ng bida rito, ang focal point natin, ang focus natin, hindi kung sino man pong mga Bible characters. Hindi po. It's all about Jesus and that's the gospel. Amen. So I pray na malinaw po ito sa atin. Na kapag tayo po ay nagtuturo, it's all about Jesus and His finished work on the cross. Kasi po, kung kayo po ay magtuturo lang ng mga motivational, inspirational, hindi po sa church yan. Sa mga offices yan, yan po ang aking pananaw. It's just my opinion. Pero sa church, mga pastor, dapat ang atin pong assignment bilang mga tagapagturo, naka-focus tayo kay Jesus sa ating Panginoon. At bilang ating Panginoon na tagapagligtas, i-discuss natin ano yung mga ginawa niya sa krus ng Kalbaryo na tayo po mga benepisyaryo. Amen. At kapag ito po ay ating napapakinggan regular, dapat regular kasi hearing and hearing upon hearing, lalago po ating pananampalataya gaya po na sinasabi ng Romans 10:17. Amen. Ano pong sabi ng talatang ito? Let me give it to you. So, faith comes from hearing, not just once, but hearing and hearing through the word of Christ. Amen. So, kapag kayo po ay nakapakinig ng salita ng Panginoon, lalago po ating pananampalataya. Amen. Now, kapag kayo po'y lumalago ang pananampalataya, hindi ka gagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Balikan po natin ang kasaysayan lang na gusto ko lang pong talakayin ito. Alam niyo, nung hindi po nagtiwala si Abram kay Yahweh, sila pong mag-asawa, si Sarai at si Abram, dahil sila po ay pinangakuan ng Diyos. At alam naman po natin na kapag nangako ang Diyos, tinutupad niya. Pero sa kabila po ng katapatan ng Panginoon, matuto po tayo dito. Dahil sa hindi nila pananampalataya, dahil marahil hindi sila nagbabad at hindi nila masyadong kinilala si Yahweh ng mga panahong yon, pwedeng sa pantaha po ito. Now, sila po ay nagkaroon po ng takot dahil sa medyo matagal ng panahon ay hindi pa rin po ibinibigay ayon sa kanila ang pangakong anak
Now, nag-decide po itong si Sarah na pangunahan po ang Diyos. At sabi niya kay Abram, nasipingin mo na lang yung ating katulong. Nang sa gayon ay magkaroon na tayo ng anak. So, yung disobedience po nila, nag-cause ng malaking problema sa buong mundo hanggang sa panahon natin. Sundan po natin ang kwento. Let's start with Genesis chapter 16 verse 1 until 4 para makita natin ano po yung repercussion pag kayo po ay hindi nananampalataya. At kapag kayo po ay walang pananampalataya sa Panginoon, kapag tayo po ay mangmang o bagaman meron kang kaalaman pero you have this slow of heart to believe, mabagal kang maniwala sa pangako ng Panginoon. Ito po, simpleng kasalanan. Pwede natin sabihin pa lang dito simple, no? Kasi ang epekto nito sa buong mundo eh. Pero ito po, ang repercussion nito talaga naman, pati po tayo sa panahon natin ay nagdurusa. Genesis 16, verses 1 until 4, basahin po natin. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit meron siyang aliping babae na taga Ehipto, na ang pangalan ay Hagar. Verse 2. Doon tayo sa 2 muna, ha? Mga kapatid. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ito pang pananaw niya, mali yung pananaw niya tungkol kay Yahweh. Sabi, ang akala niya pinagkaitan siya ng anak. So ito pong ginawa ni Sarai. Ang alipin ko, ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. Verse 3. At ipinabaya nga ni Sarai sa kanyang asawang si Hagar, yung kanilang helper po ito, upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Canaan nang ito'y mangyari. Verse 4, matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito sa kanya. Subalit, nagmalaki si Hagar at hinamak si Sarai. So ito pong kanila pong maling pagkilos dahil po sa kanilang kainipan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa pangako ng Panginoon. At meron silang wrong believing, specifically si Sarai. Sabi niya na talagang pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak. It led to a big problem. Una, of course, nagkaroon ng selusan sa kanilang tahanan. Hindi ho magandang senaryong yon. Papayag po ba kayo mga kababaihan, yung inyo pong asawa ay sinipingan yung inyong helper sa bahay? Hindi pong magandang bagay ito. And ito pong mas malaking problema. Alam niyo po ba, dahil sa mga pangyayaring ito, of course, nagkaroon po ng bunga itong pagsiping ni Abram kay Hagar. Isinilang, sino? Si Ishmael. Si Ishmael po, ito po, dito nagsimula ang lipi ng mga Muslim. And of course, nagkaroon naman ng anak si Abraham na siya din kay Sarah, si Isaac. Sa kanya naman po, nagsimula ang lipi ng mga Hudyo. At ngayon po, dahil sa mga pangyayaring ito, nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan at hindi magandang samahan ang dalawang lipi na ito. Na tayo po, buong mundo ang naapektuhan. Nakita niyo po, ang laki pong repercussion talaga sa mundo. Now, mga kapatid, sa mga kinakaharap nating ito, na I pray na maintindihan natin, bagaman nandiyan na po yung problema, dahil bakit ba nangyayari ito, Pastor? Because we live in this fallen world. Now, bilang mga mananampalataya, kapag nangyayari po ito, ano yung dapat nating mindset? Tayo po ba ay nagagalit sa mundo? Dapat ba nating sisihin si Abraham? Dapat ba nating sisihin si Sarah? Dapat ba nating sisihin ang ating mga kababayan? Now, sabi po ng Luke chapter 21, verse 28, maganda pong paalala ito sa atin. Luke chapter 21, verse 28. Now, when these things begin to happen, look up and lift up your heads because your redemption draws near. So, ang ganda po ng paalala sa atin ng Biblia. Sabi ng Panginoong Jesus mismo in Luke chapter 21, verse 28. So, ano bang dapat natin gawin? Nakayuko, nalulumo, o dapat nakatingala tayo? Expecting or talaga namang looking forward for that blessed hope. Dapat nakatingala daw po tayo. Bakit? Inaantabayanan natin na ating pinagpalang pag-asa. Ang galing, Now, sabi ng talata, and lift up your heads because your redemption draws near. Sandali lang, Pastor, akala ko ba redeem na ako? Yes, redeem na po tayo, pero ano po yung binabanggit dito na redemption? It's the physical redemption, bodily redemption. Now, this is the rapture of the church because when the rapture will take place, this is good news. Ito pong katawan nating mortal, magiging immortal. Ibig sabihin, hindi na po tatablan ng sakit, hindi ka na manghihina, hindi ka na magiging malungkutin. Praise God.
So ito po yung tinatawag dito na redemption draws near, yung ating bodily redemption. Amen. So pag nangyayari na po ang rapture, in the twinkling of an eye, katatagpuin tayo ng Panginoon and we shall be with Him forever. At dahil tayo po kasama na ng Panginoon sa Kanyang kaharian, ang ating katawan, hindi na po ganito. Ako naniniwala ako, mas talaga namang pinagpala tayong higit doon ang itsura natin. Kung gandang-ganda ka na sa sarili mo ngayon, puging-pugi ka na, well, wait, there's more. Maganda po ang ating kakaharapin. Kaya po ang ganda ng ating kinabukasan sa Panginoon. Amen and amen. Now, let's go back to our question. Dito tayo. When Bible prophecies are unfolding, as Christians, how must we see things happening? Now, bilang mga mananampalataya, bakit po isunulat ang mga Bible prophecies? This is truth to think about. Na gusto ko pong iwan nyo po ito at iwan ko sa inyo na bago nating paalalahanan ating mga sarili na hindi tayo dapat natatakot. Because Bible prophecies were written not to scare us but to prepare and excite us. Gaya po na nangyayari sa atin sa ngayon. Gaya rin po na sinabi ng Panginoon in John 14:29, and now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. Amen and amen. So tayo po, nagbabasa tayo ng Biblia, nakikita na natin what will happen in the future. Kaya hindi tayo natatakot eh. At sabi po na ating Panginoon, naisulat na ang mga hula na ito para pag nangyari, talaga namang mananampalataya kayo sa akin. Amen. Hindi ba? Yung mga sinulat ng Panginoon sa Biblia through the Holy Spirit, and of course, mula po sa ginamit ng mga tao in the old, ito po ay naisa sa katuparan sa ating kapanahunan. Di ba? Mga kapatid, we are so blessed. Amen. At ang maganda pa po, isa pong napakaganda paalala sa atin, kapag kayo po ay nanlulumo, dahil nga po sa mga balitang inyo natatanggap, nanlulupay-pay, nalulungkot. Of course, sa mga gerang ganito, nakakalungkot naman talaga. Dahil maraming namamatay, maraming nasasaktan, dahil ang gera po ay wala naman talaga magandang benepisyo. Pero bilang mananampalataya, as I've said kanina, dapat po masaya rin po tayo, nagagalak tayo because nangyayari po ang mga hula na nakasulat sa Biblia. So, ano po yung dapat natin pinag-uusapan kapag nalulumbay ka? Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 18. Para maintindihan natin. Sabi nung talata, therefore, comfort one another with these words. Ano yung these words dito binabanggit? Yung 1 Thessalonians chapter 4 speaks of the rapture of the church. So, ibig sabihin, kapag nalulupay-pay, kapag usapan niyo po sa church, ang rapture, and even sa bahay, pinag-uusapan namin. Ang nakakalungkot, maraming church po ngayon, hindi na pinag-uusapan ng rapture. Alam niyo ang dahilan? Ang dami ko nakakausap ng mga pastor. Sabi ko, ba't di nyo na pinag-uusapan ng rapture? Pastor, kasi sa church namin nagkakaroon ng division. Yung iba nagagalit, yung iba umaalis. Kaya we have decided na huwag na lang pag-usapan. Sabi ng Biblia, therefore, comfort one another with these words. Kapag kayo po ay may mga discomforts na nararamdaman, na-discourage po kayo, sabi ng Panginoon, sa pamagitan po ng may akda at sumulat, of course, si Apostle Paul, pag-usapan ninyo ang rapture, to be discouraged, to be encouraged, I should say. Ang linaw, no? So sa lungat po, alam niyo, kasinungalingan ng Diablo, pag pinag-usapan niyo sa church ang rapture, nako, aalis sa mga members. Of course, naranasan po namin sa church ito. At meron pa po akong nalalaman pa, pag rapture, nagagalit pa. Bakit daw yun ang lagi kong topic? Nakakalungkot, pero I have to tell them because the message of the rapture is the message of comfort, sabi ng 1 Thessalonians 4:18. So, mga pastor, mga evangelista, mga obispo, huwag niyo pong hindi ituturo sa church ang rapture because ito po yung ating blessed hope. Amen. Hindi po dapat ito kinatatakutan. Ngayon, kung nakakatakot po yung message ng rapture sa inyong church, I believe mali po yung turo ni pastor. Tanungin niyo siya. Kasi po ang rapture, it's a comfort message. Once again, sabi ng 1 Thessalonians 4:18, therefore it comfort one another with these words. So, ibig sabihin, kapag tama po itinuturo ng inyong pastor sa church about the rapture of the church, nagbibigay po ito ng comfort. Hindi po doom and gloom message po ito. Now, bakit po comfort? Now, tingnan natin as I promised kanina, anong difference po ng second coming sa rapture para po may idea tayo. Mabilisan lamang po ito. Ang rapture, it was a mystery. Pero of course, ngayon hindi na. Ang second coming po, it was prophesied. Marami kang mababasa sa Biblia about this. Ang rapture,
It requires no prophetic signs. Wala na po itong inaantabayanan tayong mga propesya because it's an imminent event. Ibig sabihin, it can happen anytime soon. Pwedeng habang nagba-Bible study tayo ngayon or right after ng aking Bible study or bukas o kaya sa isang linggo, it can happen anytime. Samantala, ang second coming naman po ng ating Panginoon Jesucristo, it requires many of prophetic signs na mababasa natin sa Matthew chapter 24. Ang rapture po, Christ is coming for the church. It's for us, the believers. Take note of the word for. So, Christ is coming for the church. At tayo po, isasama niya, katatagpuin niya sa alapaap. While the second coming is Christ coming with the church. Bababa po ang Panginoong Jesus, touchdown, Mount of Olives, kasama tayo. Amen. So that's the big difference. Mga kapatid, tingnan nyo, in-emphasize ko dito yung for. Christ is coming for the church, that's the rapture of the church. And yung second coming naman, Christ is coming with the church. Rapture, number 4, will happen in the clouds. Samantala, ang second coming will happen on earth kasi bababa po ang Panginoon, touchdown, Mount of Olives, kasama po tayo na kanyang mga kaibigan. Amen. Number 5, only Christians will see Jesus. Samantala, ang second coming, everyone will see Jesus. Number 6, ang rapture is a joyous day for the church, while the second coming, it's a day of mourning to the world. Yung mga tao pong hindi kumilala sa Diyos. Kasi nga, bababa dito ang Panginoon, makikita siya, pero talaga naman, it's the day of mourning to the world. Amen. Then, rapture is believers will receive the awards in the Bema seat of Christ. Ang susunod naman po ang second coming, nations will be judged. Yun po ang hindi magandang mangyayari po sa kanila. Amen. So, I pray na nakita po ninyo yung malaking kaibahan ng rapture sa second coming. So, hindi po nakakatakot ang rapture. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. And then, dito na tayo bilang pagtatapos. Let's go back sa ating question for tonight. So, yung ating pong question for tonight is this. When Bible prophecies are unfolding as Christians, how must we see things happening? And then, ito po yung ating solution, of course, for tonight. Now, when these things begin to happen, look up and lift up your heads because your redemption draws near. According to Luke chapter 21, verse 28. At yan po mismo ang paalala sa atin na ating Panginoon. Huwag kayong matatakot. Bagaman, nalulungkot tayo. It's a normal thing to experience bilang mga mananampalataya. Nalulungkot tayo pag may mga ganitong kaguluhan, especially sa gitnang silangan. At talaga namang nakafocus din sa Israel. Nakakalungkot, kaya wala pong nananalo sa gera. Lahat po ng tao talo dito. Pero at the same time, magalak tayo because talagang unfolding na po, nag-unveil na po yung mga prophecies of the second coming of Christ. Na kung nangyayari na po at ibinibigay na sa atin at nararanasan natin at namamalas natin, ina-unveil na ng Panginoon ang mga prophecies of the second coming. Ibig sabihin, mas nalalapit na yung rapture of the church. Kasi kami po sa church, I personally believe in a pre-trib rapture. Mauna muna po yung rapture and then the tribulation will take place. Hindi po ako naniniwala sa mid-trib o kaya sa post-trib, lalo na. Ang mga mananampalataya po hindi makakaranas ng puot at galit ng Diyos. Tayo po ini-rapture na. Tayo ang bride ni Christ. Bakit ba't natin mararanasan yun? Amen. I believe that. And then, ano pong paalala sa atin dito as we end? Ano pong pinapaalala sa atin ng Panginoon? Let me give you these verses bilang paalaala sa mga panahong nararanasan po natin ito. Luke chapter 21 verse 31. So you also, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Amen. Sundan pa po natin ng Romans chapter 13 verse 11 sa Tagalog. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo, ang pagdaligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Amen. Mas malapit na talaga. And of course, Hebrews 10:25 tells us and reminds us not forsaking the assembling of ourselves together as is the manner of some. Huwag natin gagayahin yung some na yun. But exhorting one another in so much the more as you see the day approaching. Nalalapit na po talaga. I personally believe nalalapit na ang rapture.
So mga kapatid, ito ang dapat nating ginagawa sa mga panahong ito. When these things are happening, amen. Ano po yung ating attitude? What must we do when Bible prophecies are unfolding? Nakatingala tayo. Hindi kayo nakayuko ng lulumo. Nakatingala tayo. Ibig sabihin, inaantabayanan po natin. Masaya nating inaantabayanan ang ating pinagpalang pag-asa. Amen and amen. So mga kaibigan, mga kapatid, especially po sa mga kapatid natin sa ngayon, huwag kayong matakot. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Bagaman, ang katotohanan, sabi mismo ng Biblia, this world is getting darker and darker and darker and darker. Mas marami pa pong paghihirap po ito. But ours is getting brighter and brighter and brighter. Now, sa mga kababayan po natin wala pang relasyon sa Panginoon, kung kayo po ay natatakot na sa panahon ngayon, hindi pa po ito tribulation period. Pag nag-rapture at dumating na yung tribulation, yun po mas matindi. Great tribulation po yun. Hindi pa po yun nagaganap sa buong mundo o sa kasaysayan. Mas matindi po yun. Amen and amen. So, importante po na maintindihan natin yun. And, sa pagkakataon po ito, gusto ko kayong i-lead sa panalangin. Gusto ko munang kayo po ay tanggapin ang Panginoon kung kayo po ay naapis ang iyong mga puso ng napakagandang mensaheng ito. And if you want to have a personal relationship with Jesus, sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So gusto niyo po bang tanggapin ng Panginoon? Amen! So sundan niyo pong panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko na ako'y isang makasalanan. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay at patutuo na ako ay pinaging matuwid na sa harapan mo, O Diyos. Salamat po na nabuhay na maguli ang aking Panginoong Jesus. At salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Now, kaibigan, if you prayed this prayer, welcome to the family of God. Salamat po for joining us tonight. At alam pong this is really no accident. Ang ganda po na ginagawa ng Panginoon sa atin. And I would like to pray for you kung kayo po ay mga kapatid namin na naghalo yung takot at ngayon po ay napapalitan na ng galak because talaga naman po bilang mananampalataya dapat ito po yung attitude natin kapag may mga kaguluhan, especially kapag at naniniwala ko sa mga panahon ito lagi pong kasamang Israel dahil lalalapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. So I would like to pray for you. Huwag kayong matakot. Huwag niyong tignan ng paligid. Focus your eyes unto Jesus. Amen. Huwag natin gayahin yung 2 disipulo na talaga naman nanlulupaypay. Pero maganda ron, pagdating nila sa Emmaus, nung sila po ay nag-communion, nakita na nila na matyagan na po nila. Nakita nila kasabay pala nila ang Panginoong Hesukristo na nabuhay maguli mula sa kamatayan. So I would like to pray for you at tunay po na buhay ang ating Panginoon. Kaya wala tayong dapat ikapangamba. Let's pray. Aba, thank you so much sa kapatid na ito at salamat sa aming makasaysayang pag-aaral ng iyong salita. Dalayan ko po na aming pag-uusap na ito ay nagbigay sa amin ng kapanatagan na aming mga kalooban at nauunawaan na po namin ang mga kaganapan, mga kaguluhan sa aming mundo, specifically sa gitnang silangan. Na ito po ay may malaking kinalaman, Panginoon, sa mga nalalapit naming nalalapit ninyong pagtubos sa amin, physically, bodily. Lord, thank you that our redemption draws near, O Lord. Salamat po dahil naniniwala po kami. Napakalapit na ng rapture. Napakalapit na ng panahon na makakasama na namin kayo. At hindi na po kami mawawalay po sa inyo. Lord, I pray na gamitin niyo po ang mensaheng ito na magbigay po ito ng comfort sa amin. As what you have said sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 18, therefore comfort one another with these words. Lord, I pray, ipuin niyo po yung mga pastor na nanonood ngayon na buhayin pa po nila sa kanilang church. Magturo sila about the rapture of the church. Nang sa gayon, marami po mga kapatiran ang maibsa na kanilang takot at ma-comfort po sila mula sa iyong mga pangako at salita. Lord, salamat po. At ito po, Panginoon, inaangkin namin na ang panalangin ito na may pasasalamat
at pananampalataya. For this we pray in Jesus' name. Amen. At maraming salamat for joining me tonight. Tayo po ay nasa huling bahagi na. It's 8:37. Medyo na late tayo kaya umurong ako ng oras mga kapatid. And I pray na kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan. Nawawala yung takot natin. At talagang nakikita natin, kalapit na ng pagdating ng Panginoon. Are you excited, church? Kung kayo po ay excited, pakilagay po sa ating comment section. I'm excited. Maranatha. Pwede yan. Pagpilian nyo kung anong susulat nyo. I'm excited or Maranatha. Ano ba ibig sabihin ng Maranatha, Pastor? Come Lord Jesus. Yun po ibig sabihin natin ng Maranatha. Panginoon, dumating ka na. Excited na po kami. And salamat kay Ate Maisa for joining us tonight. Kasama natin sa Ate Maisa. Of course, special hello kay Kuya Ed, ang kanyang hubby, at kay Gab. Amen, sabi ni Sister Janet Arbuyes. And amen, sabi ni Brother Fidel Gabiola. Yan. Sister Meng, Nanay Meng Francisco, ang tunay na mananampalataya hindi nangangamba, walang takot dahil sa mga pinagpaguran mula sa salitaan ng Diyos. Yan. Thank you po, Nanay. Sabi naman ni Sister Maylene Petalino Magadia, Jesus alone. Amen. Kumusta na po kayo dyan sa Qatar, Sister Maylene? We're praying for you at kila Brother Roy at sa mga kiddos. And salamat po for joining us tonight. Sila Sister Odette Soriano, blessed evening po. Buti umabot pa. Kakadating lang. Abay, pwede naman pong i-replay. Ayan. And blessed evening po kay Nanay Carmencita Paganpan. Alam ko si Nanay nasa malayong probinsya eh. Ang butihing mommy o nanay ni Brother Ruel. Maraming salamat for joining us. And we are just waiting for our bodily redemption. Amen. Sabi ni Sister Sally Geronimo Rayo. Talagang excited na tayo, no? Amen. And Sister Liza rin Argana, amen. We believe. Ayan, sabi ni Sister Maylene. At salamat din po for joining us tonight. Sila Sister Becky Amber Nidea, Sister Leonora Dacumos, blessed evening din po sa inyo. Dalayan ko po na napagpala kayo sa ating mga pinag-usapan. And please, pakishare po yung ating broadcast tonight. And I'm excited, sabi ni Sister Ineng De Castro Davalos. Amen. Makikita tayo doon, mga kapatid. And I'm excited, Maranatha, sabi ni Sister Daloy Gnosis. And I'm excited, sabi ni Kuya Andy Magalong. Maranatha, sabi naman Ate Maisa. Maranatha rin, sabi na aking napakagandang may bahay. Nandun lang, dito ba? Ay, nasa baba, bumabaan na. Sister Leonora Dacumos, amen. Maraming salamat. Amen din, sabi ni Sister Rosemary Casoko. And Beth Dimla, amen din. Thank you po, Pastor, sa magandang mensahe. Sabi ni Sister Odette Rakid Soriano. Excited much. Maranatha, sabi ni Sister Maylene Petalino Magada. Talagang, di ba, exciting po ang rapture, kaya wala kayong dapat ikatakot. Now, punta kayo sa church. Isa po tatalakay natin kung i-request nyo kung yun yung pag-usapan natin ng rapture para mapawi na yung takot na yan. At sa mga quote-unquote mga mananampalataya, kung kayo po yung natatakot sa rapture, baka po mali lang yun na inyong napapakinggan. Pero kung tama po napapakinggan nyo, may takot pa rin, something is wrong. Hindi ko alam kung ano. Pero if you want to hear more about the rapture of the church message, sabihan nyo lang po ako or punta kayo sa church. Minsan po tatalakayin natin ito sa ating Bible study. Amen. At sa ngalan po na aking buong pamilya, we would like to say thank you for joining us every Tuesday night. At iwan ko po sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as the soul prospers. Amen.